Go ahead and let's pray. Father God, marami pong salamat sa umaga nito. Minsan pa, Panginoon God, dinararanas mo po, Panginoon, po, Panginoon God, sa bawat sa amin, Panginoon God. Lord, salamat din po, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, to praise you, to worship you in spirit and in truth, God. Lord, narito po kami sa araw na ito, Panginoon, to glorify your name, O God. Ay, balik po namin yung mga papuri pa sa salamat sa iyo, Panginoon. Sa pag-iingat po sa amin sa nakarang sa linggo na aming buhay, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon. Kulay nga po, ikaw nga po ay Diyos na mapagmahal, Diyos na dakila, Panginoon, O God. Diyos na maunawain, O God. Lord, salamat sa victory, O God, ang nagaganap sa umaga nito, Panginoon. Lord, patuloy po namin, Panginoon, nilalapit ang buwagan nito, Panginoon, na kayo po patuloy na umipog sa amin, Panginoon, O God. Kayo po, Panginoon, na kalumang pilawa ng kaaway, O God, sa mga oras na ito, ay aming winawasak, Panginoon, O God, na hindi ko namin hinahayaan na makalapit siya. Hindi sa milya, O God. Lord, let your Holy Spirit, O God, i-occupy ang lugar na ito, O God. Let your blood shed ang siya mag-protection sa bawat isa po sa amin. Maging ang mga kasama po namin para palagi po, ingatan po sila, Panginoon, at kayo po, Panginoon, magdala sa lugar na ito para sa kanila, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, O God. Kaluwalan po yan, kadakilaan sa tanging pangalan ng ating Panginoon na si Kristo. Ang lahat po ay magsabi namin. Amen. Praise the Lord. Ang lahat po ay nagana. Lahat po ay masaya. Praise God. Tayo po yung kamit sa araw na ito para po luwalhatiin po ang ating Panginoon. Praise
Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo sa amin, O God. Thank you for your amazing love, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Because you were forsaken, unaccepted, you were forsaken. I'm alive again, your spirit is within me. Was to die and rose because you were forsaken, I'm accepted. You were forsaken. I'm alive again. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you might even die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Because you were forsaken, I'm accepted. You were forsaken. I'm alive well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you might even die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you might even die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you, Lord.
Thank you for your cross, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced wash me in your blessed flow. Now all I know, your forgiveness and grace.
are so worthy to be praised, O God. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, O God. Thank you for your amazing love, O God, na pinanalan niyo po, Panginoon, O God. Sa bawat isa po sa amin, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat sa pag-ibig mo po, Panginoon, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, na banal ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, na tumutugon ng aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy kami lumalapit sa iyong harapan, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, yung aming alay na awit, Panginoon, God, sa iyo, Panginoon. Lord, O God, nawa, naging mabuti sa iyo po ito, O God. Hati po ito sa inyo, Panginoon, God. Hallelujah. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, na patuloy mo kami kinakatagpo, Panginoon, O God. Lord, O God, sa bulwagan ito, Panginoon. Lord, patuloy namin nilalapit ang aming tagapagsalita sa umagang ito, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, na siya pong muna sa kanyang buhay, Panginoon, na siya, O God, sa iyong likuran, O God. Kayo po magpakahigyan, Panginoon, sa kanya, O God. I-bless mo po ang kanyang buhay, Panginoon, O God. Salamat. Lord, sa bawat isa po sa amin makikinig sa umagang ito, Panginoon, buksan mo po, Panginoon, ang aming puso at isipan. Nawa po, Panginoon, matanggap po namin ang buong buo ang iyong salita na ipahahayag mo po ulan sa umagang ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga kasamahan po namin, O God, na nagdaraos, O God, ng ganitong panambahan sa inyo, Panginoon, O God. Samahan mo rin po sila, Panginoon, O God. Tunay nga po, Panginoon, ang umagang ito ay dinideclare na po namin ng victory, O God. Na ikaw po, Panginoon, ang may taas, may pahayag, O God, sa umagang ito. Salamat po, Ama. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Habang tayo'y magsipon na po. Yung mga nasa likuran po, pwede po forward po tayo. Pag-okay pa yung iba na gitna, tapos dito po. Para hindi na po tayo restore po mga po. And then, yung pong mga cellphone, pakilagay po siya into silent mode or kung kaya po i-off po sa mga. Ayan po. Bless po ba ang lahat? Bless po ba ang lahat? Kala ko ako lang po yung nandito ngayong araw. Ayan, so since tayo are blessed, ipakita natin yun. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yan. Ihanda po natin ang ating notes, ballpen, notebook, yan, cellphone, meron din po doon. Tapos, higit sa lahat, ihanda po natin ang ating puso isipan. Okay? Tawagin ko po ang ating routine pastor. Praise the Lord! Now and forever! Praise the Lord. Isip po ba tayong lahat? Amen. Handa po natin ang ating puso, ang ating kaisipan, at ating buong katauhan habang nakikinig tayo ng magandang balita ng ating Panginoon. Know in the first place that you are already blessed. Kasi nandito tayo, the safest place in the world is the church. So, ngayon po, handa na po natin ang lahat sa ang ating tenga, ang ating puso, ang ating buong katauhan habang pinapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon mula kay Brother Peter. Hello. Meron ba sila? Happy Mother's Day po sa lahat. Thank you. Nagkakwento lang ako. May kakilala kasi ako, may apartment sila. Ngayon, syempre, may mga tenant, may mga nangungupahan. Ngayon, may nangupahan sa kanya na hindi nakakabayad. Ang hirap pala magpaalis. Binabarangay niya, may proseso pa. Parang 3 months pa yata.
kahit hindi nakakabayad bago mo mapaalis. Ngayon, nung dumating yung 3 months, kailangan na umalis, iniwan lahat ng kalat. Nanira sa apartment. Ang hirap, no? Ang hirap magpatira. Ang hirap magpatira, lalo na hindi mo kilala yun. Wala ka ng habol. Kasi sabi ng barangay, tama ba? 3 months? 3 months? O yun. Kahit walang bayad, kahit nahirapan ka na, wala kang income, tapos sisirain pa yung ano mo, di ba? Nakipagwisyo talaga. So dapat, hindi mo naman masasabi kung sino yung uupa sa'yo eh. Dapat talaga, ingat tayo. At bilang Kristiyano, alam po ba natin na may nananahan sa puso natin? Bilang Kristiyano, nung tinanggap mo si Jesus Christ, sabi sa Bible, mananahan na yung Holy Spirit sa'yo. Nakatira sa'yo yung Holy Spirit. Nananahan na sa'yo yung Holy Spirit. Kamusta yung Holy Spirit sa buhay mo? Sabi sa Bible, ikaw yung templo ng Diyos. Kamusta yung templo? Sino yung pasaway? Yung nangungupahan o yung inuupahan? Diba? Tayo po ay templo ng Diyos, sabi sa Biblia, nung tinanggap natin si Jesus Christ. At nawa, yung Holy Spirit hindi natin nabigri, hindi natin siya napapalungkot. Binigay siya sa atin ni Lord, tandaan nung tinanggap natin si Jesus Christ. We are sealed by the Holy Spirit. At yun yung tatak natin ng pagiging Kristiyano, yung Holy Spirit na yun. So, isip tayo, no? Sa buhay ko, pinapakinggan ko ba yung Holy Spirit? Pag may nagawa kong kasalanan, nagko-confess ba agad ako? May conviction ba? May conviction pa ba? Nakukonsensya pa ba tayo? Pag nakagawa tayo ng hindi maganda, hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sabi nga, we are set apart to be holy. Kamusta yung buhay natin bilang Kristiyano? Kamusta yung buhay natin? Nakakalugod ba tayo sa paningin ng Diyos? O binibigyan natin ng kaluguran yung katawan natin? Tandaan po natin, dapat po bilang Kristiyano o totoong Kristiyano na tumanggap kay God, nananahan ko yung Holy Spirit sa atin. Dapat may conviction, may urge na makapag-pray, makapagbasa ng Bible, maka-attend sa gantong gawain kasi kinukundi ka ng Holy Spirit. Hindi na yung sarili natin yung nasusunod. Mahirap, no? Mahirap. Kasi nasa laman tayo eh. Sabi nga sa Bible, di ba? Willing yung spirit, pero yung body mo, weak. Hindi kaya. Tandaan po natin, sa Judgment Day, hindi ka sasamahan ng katawang lupa mo. Sa Judgment Day po, hindi ka sasamahan ng katawang lupa mo. Kaya ang gusto niyan, pasarap eh. Kasi sa Judgment Day, wala na siya eh. Ang magsasuffer na yung spirit mo. Kaya yung katawan, that, iba. Gusto niya, yung saya talaga. Yung masarap para sa kanya. Kasi pagdating ng Judgment Day, wala na siya. Pag nawala na yung hininga mo dito, tapos na siya, tapos na yung part niya. Basyo lang siya ng espiritu mo. So yung spirit po natin, alagaan po natin, ingatan po natin. Daigin po ng katawan natin. Daigin po yung katawan natin ng Holy Spirit. So, pray po muna tayo. Father God, once again, salamat po Lord sa kabutihan nyo. Salamat po Lord sa pag-ibig nyo, Lord. Salamat po Lord sa inyong banal na Espiritu, Lord, na patuloy nyo pinagkakalap sa amin, Lord. Lord, sa mga oras na ito, Lord, dalayan po Lord yung banal na Espiritu nyo. Siyang kumilos sa lugar na ito, God, Father. Lord, katagpuin niyo po yung bawat isa, katagpuin niyo po kami, Lord, yung
longing namin, yung thirst namin, yung angriness namin, Lord, sa Santanyo, Lord, fill us, Lord, with your words, with your love, with your spirit, O God, Father. Kaya po, Lord, ang kumilos, O God, Father. And Lord, we pray, ang manggawa ng kaaway, tinatabi po namin yan sa Panginoon Kristo Jesus. Wala kang karapatan sa lugar na ito. Panginoon, salamat po, Lord. Bless each and every one of us. Kay po, Lord, ang mangusap, kay po ang magpana. Kaya po, Lord, ang pumatok sa puso ng bawat isa, O God, Father. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun, no? Sabi nga sa 1 Corinthians, ayan, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God in your bodies. So, yun, no? Kung hindi pa sa atin ay papaliwanag, nung tumanggap tayo, di ba? Di ba may counseling minsan sa taas? Sino din yung nakakalam na, nung tinanggap ko si God, templo na pala ako, ng Holy Spirit. Alam na natin? So, good. So, alam na natin, aware tayo. Dapat aware tayo sa mga ginagawa natin. Nasa akin yung Holy Spirit eh. Dapat pala yung hindi magagandang bagay, iwasan ko na. Dapat pala hindi ka lugod-lugod sa Diyos, iwasan ko na. Kasi nasa akin yung Holy Spirit eh. Alam ko eh, aware ako eh. So aware ka, kapag gumawa ka ng hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos, aware ka bang nasasaktan din siya? Hindi tayo aware. Pag nagawa tayo ng kasalanan, nag-ignit natin yung Holy Spirit. Dapat po aware tayo. Baka mamaya, pag Sunday naman, okay na. Mag-church ako, hindi ako natawad, okay na ulit. Dapat po hindi ganun. Sa everyday life po natin, kasama po natin yung Holy Spirit. Dapat po nag-pray tayo lagi. Tapos sabi nga, diba, tinubos ka ng yung kasalanan natin, tinubos tayo ng Diyos. Diba? Tinubos ka. Halimbawa, nagsanda ka, hindi mo kaya, wala kang patubos, sinandaming alahas mo, ngayon pinatubos mo sa kaibigan mo. Kanya na yun, di ba? Kahit anong gawin niya doon, dahil pag-aari niya na yun, wala kang magagawa, kanya na yun. So, ganun din, nung tinubos ka ng Diyos, ang gusto ng Diyos, mamuhay ka ayon sa kagustuhan niya, ayon sa kanyang salita. Pero dahil ang Diyos ay mabait, may free will tayo, may choice tayo, sometimes, pinipili pa rin natin kung ano yung gusto natin, kung ano yung nakakapagpasaya sa atin. Hirap kalaban yung laman. Mahirap talaga. Sometimes, di ba, kahit gusto mo, ayaw ng katawan mo, may battle talaga. At yung battle na yun, hindi mo mapagtatagumpayan kung wala yung pagtulong ng Diyos at ng Holy Spirit. So, yun o, tinubos tayo ng Diyos. So, yung katawan natin, dapat hindi na sa kaaway yan. Kung namumuhay pa tayo sa gawa ng kalaban, o namumuhay pa tayo sa makamundong bagay, dapat nung tinanggap na natin si Jesus, maiwasan na natin yun. Oo, di ba? Mahirap talaga. Mahirap talaga. Wala naman perfect, nagkakasala tayo. Diba? Bawat araw-araw, lahat naman tayo nagkakasala. Pero ang ibig ko lang sabihin, lapit tayo kay God. Huwag natin sadyain yung kasalanan. Huwag natin salubungin yung kasalanan na okay lang, papatawarin naman ako ni God. Diba? Huwag natin abusuhin yung kapatawaran ni God. Ganun siya magmahal eh. Diba kahit sa tao, kapag inaabuso ka, nararamdaman mo niyo ba yun? Pag porkit, pinagbibigyan nyo na abuso kayo. Huwag natin ganunin si God. Ano yung pakiramdam ng inaabuso? Masarap ba? Nakakainis ba? Wala ka lang magawa dahil mahal ko. Ganun si God. Kahit napaulit-ulit tayo nagkakasana, siguro napapakamot na lang siya. Yan na naman ginawa ko, ano naman kabalbalan yan. Pero dahil mahal ka ni God, handa ka niyang patawarin, handa ka niyang yakapin, handa ka niyang inisip muli sa pagkakasala.
tayo ay tinubos niya dahil mahal niya tayo. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Importante ka sa Diyos. Sabihin mo, importante ka sa Diyos. Kahit ano yung kasalanan mong nagawa, kayang linisin ni God yan. Ganun kanya kamahal. Ganun kanya kamahal. Sometimes sa tao, kala niya, wala na siyang halaga, tinatabi siya sa pamilya niya, wala siyang malapitan, pero kay God, lapit tayo, lagi siyang nandyan. Kung hindi ka importante sa kapwa mo, sa family mo, na sa pera ka, kay God, importante ka. Tandaan po natin yan. Ganun magmahal si God. So, next po. Do you not know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred and you together are that temple. So yun, no? May mga pagsubok tayo. Malalampasan lang natin yan. Kasi kasama natin yung Holy Spirit. Tutulungan tayo ni God. Sabi nga sa Bible, di ba? Pag may pagsubok ka, si God din yung tutulong para malampasan mo yun. Si God din yung gagawa ng way para malusutan mo yung pagsubok na yun. Diba? Sabi nga sa Bible, hindi nanunukso ang Diyos. Hindi siya nanunukso. Kaya kung may nanunukso man sa atin, kaya tayo nagtipil, kaya tayo nagpopol, nasa isip natin yun. Sabi nga, di ba, si Satan walang control sa'yo, pero pwede siyang mag-suggest. Uy, inaway ka nung katabi mo, awayin mo rin. Pwede siyang mag-suggest. So sa atin, di ba, minsan pag wala sa ating Holy Spirit, nagulat ka, minsan hindi magandang bagay yung nasasabi mo. Nakakalusot yung gawa ng kaaway. Di ba? Pag nadulas ka, minsan ibang salita yung nasasabi mo, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Nakakasingit yung kaaway. Pero dapat, bilang Kristiyano, binabantayan natin yung galaw natin, yung salita natin, yung ginagawa natin. Lahat dapat binabantayan natin kasi isang ehemplo na tayo bilang Kristiyano. Share ko lang sa cell group namin, ito nagulat talaga ako. Nagulat talaga ako sa isang tao ko nagsalita. Sabi niya, pasensya na kayo, medyo offensive to. Pero siguro ito ay isang pagmumulat na rin sa atin. So, sa cell group kasi, nagsasalita yung bawat isa. Ngayon, dumating yung time niya, siya naman yung magsasalita. Alam niyo ba anong sabi niya? Pasensya na talaga kayo. Pasensya na talaga. Alam niyo ba kung anong sabi niya? Ano ba naman yan? Yung mga leader, sila pa ang wala sa cell group. Sila pa yung late pag Sunday. Sabi ko kagabi, parang sinampal ako nun. Parang sinampal ako nun. Leader ako nalilate din ako Diba? Leader ka ba't ka nalilate? Worker ka, ba't wala ka sa cell group? Dapat tayong mga worker yung nangunguna. Dapat tayo yung good example. Kita mo yung nagsalitang yon. Hindi ko alam kung ano yung ministry niya. Pero ang gusto ko lang iparating sa inyo, may mga nag-o-observe, may nakatingin sa iyo. Anong klaseng Kristiyano ba ito? Anong klaseng mga leader ba ito? Ba't sila pa yung mga lead? Ba't sila yung wala sa cell group? Biro mo sabihin sa inyo yun. Masakit. Pero totoo naman. Totoo naman. Ayaw nga din ng cell group. Date. Pala, may nakamasid sa iyo, may nakatingin sa iyo. May nakatingin sa atin bilang leader. Diba? Siguro kulang na lang banggitin niya yung pangalan Si ano nga si ano, ganyan mga worker yan, ba't ganyan yung diba? Kulang na lang siguro, ganon. Sorry po, pero sana mamulat tayo. Tandaan natin, may nakatingin sa atin. Kala natin ganun-ganun na lang. Nagiging example po tayo. Sa ayaw sa gusto mo bilang Kristiyano, example ka na.
example ka na. Nakikita ba sa yung pagiging Kristiyano mo? Nakikita ba sa buhay mo yung pagiging Kristiyano mo? Pasensya na po, pero sana mamulat tayo doon. Ang hirap. Ang hirap po. Dapat dapat talaga tayo yung example. Tayo yung nangunguna bilang worker ng church. Dapat sa atin makita para hindi pumapulaan. Diba? Paano kung sabihin nung ini-invite mo, mga leader nyo nga hindi maka-attend tapos i-invitahin mo ako bilang attendee lang. Ano yung sasagot mo kung sabihin sa'yo yun ang ini-invite? Maging aware po tayo. Mag-set po tayo ng example. Yung mga bago po ba dito? Wala naman. So yun. Dapat po, mag-grow tayo spiritually. Mag-grow po tayo. Mag-grow po tayo. Yun po talaga yung purpose ni God di ba? Kaya tayo dinala dito para mag-grow tayo, mag-develop tayo, ma-mold tayo sa salita ng Diyos. Kung ayaw mo magpa-mold sa salita ng Diyos, anong ginagawa mo dito? Hindi ka rin pala susunod, anong ginagawa mo dito? Diba? Anong ginagawa mo dito? Ayaw mo sumunod, ayaw mo magpa-mold, ayaw mo mag-contribute. Anong ginagawa mo dito? Papa-entertain lang? Nagpapalamig lang? Anong reason mo? Anong reason mo ba't ka natin? Dapat malaman po natin yung reason. Yung purpose natin, yung goal natin. Dapat malaman po. Share ko na rin, sa cell group namin, kumukonti na kami. So, yun, di ba? May effect yun Ay, wala si kumukonti na kami. May effect yun. May effect yun sa leader, may effect yun sa bawat isa. Pero sabi nga nung isang kasama namin pastor, dapat hindi kayo malungkot. Pabayaan niyo sila. Baka hindi pa sila mature. Yung pagiging Christian, mature sa pagiging Kristiyano, hindi kasi nakukuha sa tagal yan. Kahit bago ka pa, kung mature ka na, responsible ka, ginagawa mo yung responsibility mo, mature ka na. Pero kung matagal ka na, pero immature ka, wala kang ginagawa, yun ang problema. Hindi ko nakukuha sa tagal, sa iksi ng pagiging Kristiyano yung maturity. Nasa responsibilidad po yan. Kung paano mo ginagawa yung responsibilidad mo. Kaya bago ka, kay luma ka, basta ginagawa mo yung tama, ginagawa mo yung trabaho mo, ginagawa mo yung ministry mo, mature ka. Pero kung kahit gano'n ka nakatagal, wala ka pa rin nagagawa para sa Diyos, sa church, sa ministry, magtanong po tayo. Tanungin natin yung sarili natin. Ano ba ako? Ano ba ako dito? Para sa bilang lang? Para sa attendance lang? Ano yung kaya kong i-contribute sa church? Sa cell group? Sa ministry? Paano ako magiging blessing sa mga taong nakakarap? Bilang Kristiyano. Dapat po, alam ko natin yung purpose natin, ang goal natin. Habang hindi mo alam yung purpose mo, yung goal mo, yung gifts mo, hindi ka mamamaximize ni God para gamitin sa ubasan niya. Huwag mo ipagmalaki kung ikaw naman ay talented, huwag mong ipagmalaki yan sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kanina ba galing yan? Tapos pagmamalaki mo sa Kanya. Ako nagbigay niyan sa iyo Tapos pagmamalakihan mo ako niyan. Sa akin galing yan. Wala tayong may pagmamalaki pagdating doon. Ang may pagmamalaki lang natin kay God, yung sumunod. Yung buhay natin, ialay natin ang tapat para sa Kanya. Yung mga tinatangkilik natin yan, kanino ba galing yan? Sa sarili mo bang kakayanan? Sa talino mo ba? Hindi.
Blessed ka dahil pinagkaloob sa iyo yan ni God. Pero ang source ng lahat ng tinatangkilig natin, si God pa rin. So, next po. Yan. Your temple, a temple of the Holy Spirit. Next po. Ayan. Key aspects of the body as temple concept. Sacredness. Next po. Respect. Ang tinanggap natin si God, dapat maging banal na tayo. Banal na kung saan sinisik natin kung ano yung mga kalugod sa Diyos. Alam niyo yung banal na aso, santong kabayo? Nakanta? Hindi na alam ng iba. Diba? Banal na aso, santong kabayo. Huwag tayong maging ganun. Banal-banalan, sabi niya. Banal-banalan. Pero paglabas ng church, pag nag-iisa na, pag nasa ibang lugar na, hinubad na yung pagiging Kristiyano. Huwag po tayong maging ganun. Kung ano pa, bilang anak ng Diyos, dapat yun ka. At kung nahihirapan ka pa rin isip, ganun talaga eh, di ba? Pero sikapin natin makasunod sa kalooban ng God. May mga temptation, marami. Marami tayong kalaban sa mundong to. May mga temptation, mga kaibigan mo, dati, katrabaho mo, lahat ng mga kahalubilo mo, lahat yan pwedeng magbigay sa ng impluensya. Maganda o pangit na impluensya. Pero dapat, kung tao sa puso mo, tinanggap mo si God, gusto mo magbago, gusto mo talikuran yung pangit na buhay mo, yung hindi magandang nakaraan ng buhay mo, seek mo yung presence ni God. Hanapin natin yung presensya ni God. Mahirap maging banal. Mahirap. Kukutsahin pa pa nga, di ba? Kapag alam nilang Christian ka, minsan kinukutsya ka pa. Pero hayaan mo, si Lord ang bahala sa kanila. Basta tayo, ipakita natin yung pagbabago, na bago tayo, and we are saved by grace, we are changed dahil sa faith at sa grasya ng Diyos, magbago tayo. Sikapin natin na maging good example. Sabi nga sa narinig ko, pakita mo sa akin yung bunga, sasabihin ko kung anong puno yan, kung anong klaseng puno yan. Pakita mo sa akin yung ginagawa mo, sasabihin ko sa iyo kung anong klaseng tao. Bilang Kristiyano po, dapat may transition, may pagbabago. Nung nakilala mo si God at nung hindi mo pa nakikilala si God. Kung i-assess mo yung sarili mo, ilang taong Kristiyano na tayo, ano yung improvement, development, ano yung mga habit na hindi magandang nawala, ano yung mga bagong habit na naipasa mo o dala-dala mo na ngayon bilang Kristiyano. Dapat may pagbabago. Hindi pwedeng pagsamahin mo yung pangit at luma na habit. So yun po, no? Sikapin natin makasunod sa Diyos. Sa church, di ba? Lahat naman tayo nagkakasala, pero nandito tayo para pinipilit natin magbago. Pinipilit natin lumapit sa Diyos. Pinipilit natin baguhin tayo ng Diyos. Lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala. At walang exempted doon. Nagkakatalo na lang sa conviction ni God. Kahit nagkasala tayo, willing ka pa ba lumapit kay God? Humble ka pa rin, magpapahumble ka pa rin ba lumapit kay God? Pag hindi sunod ni God yung prayer request mo, may attitude ka ba? Hindi mo na magsisimba, nainis ako, hindi sinunod yung prayer ko. Tagal-tagal ko na pray. May ganong attitude ba tayo? Tandaan po natin, si God ang nakakaalam. May mga reason siya, may mga mystery na sometimes hindi mo alam kung ba't ganun, ba't ganyan. Mystery minsan. At pagdating ng tamang panahon, i-reveal sa'yo ni God yun. Kung ba't hindi nangyari to, ba't nangyari yan. Pagdating ng panahon, i-reveal din sa'yo ni God yan. Pero sa ngayon, pasakop tayo sa salita ng Diyos.
mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Next po. Respect and care. Kung tinanggap natin si God, nanahan sa ating Holy Spirit, hindi lang sa Espiritu, dapat alagaan din natin yung katawan natin. Alagaan din natin yung katawan natin. Kasi once na pinabayaan natin yung katawan natin, kung nagsaserve ka kay Lord, may ministry ka, napabayaan mo yung katawan mo, kakasakit ka, paano ka makakapag-serve kay God ngayon? Dapat po balanse. Balanse po natin yung buhay natin. May work, may rest, may play, may relaxation. Ganun po. Huwag puro work. Huwag din puro ministry. Diba? Sabi nga ni Kuya dito, lumaki sila. Parang konti yung time na naibigay ni Pastor Santos. Huwag naman ganun, di ba? Yung family mo, bigyan mo rin ng time. Huwag masyadong huwag mo itodo. Di ba? Kasi yung family mo, minimisteryuhan mo rin yan eh. Nagmi-ministry ka din dyan eh. Nagiging example ka rin yan eh. Ay baka mamaya pag naging ubos na rin yung oras ko, lahat nandun na. Balansin din natin. Maging wais na tayo, matuto na tayo sa mga experience ng iba. Lagaan natin yung katawan natin. Yung health natin. Kasi without yung health, paano ka magsaserve kay God? Paano ka mag-ministry? Paano ka pupunta sa church? Diba? Kapag may sakit ka. Balansin po natin yung katawan natin. Huwag puro ganito, puro ganito. Oo, okay yan. Points yan para kay God. Pero tingnan mo yung other side ng coin. Paano naman yung family ko? Diba? Yung family ko. Hindi ko na nakakasama. Gusto namin lumabas. Pag Sunday, hindi na kami makalabas. Balansin din natin. Tama yung ginagawa natin. Pero, sabi nga, lahat ang sobra, bawal. Silbitin natin yung iba. Bigyan din natin ng time ng iba. So, yun po, no? Alagaan natin yung sarili natin. Mag-exercise tayo. Diba? Exercise. Relax. Enjoy din yung buhay. Sabi nga buhay di dapat puro pasakit. So, yun po, no? Sunod po. Yan, whatever you do, work at it with all your heart and as working for the Lord, not for human master. So, yung mga nagtatrabaho, di ba? Kamusta pag wala yung visor? Diba? Kamusta pag wala yung visor? O yung OIC? Diba? Kamusta? Pagpasok, mag-CCR muna, magkakape, ilang minuto na yung kinain. Diba? Tapos work, maya-maya, chika. Diba? Kung ikaw kaya yung amo, nakikita mo gano'n. Matutuwa ka. So yun, whatever you do it na parang kay God mo ginagawa. Ang isang example niyan, di ba si Daniel? Kilala niyo si Daniel? Sa Bible, kilala niyo? Di ba? Si Daniel, gusto siyang, binubutasan siya actually. Binubutasan siya ng mga kasama niya. Pagdating sa trabaho, problema, wala talagang siya wala kang maitindihan talaga pag trabaho talaga. Pag nag-CR, mabilis, balik agad. Hindi yung kagaya ng iba, pag nag-CR, 20 minutes. Hindi siya ganun. Pag wala yung visor, hindi pa uso CCTV nun, pero pag nag-work siya talagang trabaho. Si Daniel, hanggang nainis na nga yung mga kasama niya. Butasan natin yan. Wala tayong makakikita butas kundi sa religion niya. Yung pagsamba niya sa Diyos niya. Yun lang, doon lang siya nabutasan. Yung kanina, sa serlo, yung binabanggit ko.
butas na butas tayo doon. Diba? Butas na butas ka doon. Worker ka, leader ka, tapos ganun ka. Butas na butas ka doon. Pero si Daniel, wala kahit anong butas, siguro kung ano-anong technique ginawa nila para maputasan si Daniel, pero wala. Ganun yung work dapat natin. Yung role model natin dapat si Daniel. Na mapupulaan lamang tayo dahil sa faith natin. Kasi yung faith natin talagang ginagawa natin. Yung duty natin as Christian, ginagawa natin. Dapat sana ganun lang tayo mapulaan. Masyadong ano yan, ganyan. Positive na pangpupula eh. Habang pinupulaan siya, lalong nag-glorify sila ng bandang huli. So yun o, work tayo, work, di ba? Kasi binabayaran naman tayo. Di ba? Huwag tayong tawag ng lugaw. May term na lugaw dati kasi nung nag-work ka, lugaw daw pag yung petics, mga parang ganon. Tayo ganon. Pakita natin kung paano yung Kristiyano mamuhay. Paano magtrabaho yung Kristiyano. Pakita natin. Maging good example tayo. Pakita natin, sabi nga dito, na parang kay God tayo nagsuserve. Hindi sa tao lang. For example, di ba? Pag si Presidente siguro nagputo sa'yo, kahit anong ginagawa mo, hihinto ka eh. Di ba? Pag Presidente o mataas ng tao, baka yung pag yun ang nagpatawag sa'yo, kahit anong ginagawa mo, punta agad eh. Pag yung boss mo nagpatawag sa'yo, kahit Sunday, pasok agad eh. Wala reklamo. Pero pag sigal, sila na lang, bahala sila dyan. Balancing po natin. Dapat alam po natin yung priority natin. Kung sino dapat natin sundin. Hanggang saan lang yung limitation natin. So, yun po, no? Next po. Ayan, sa Matthew 25:21, His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ito po yung sa parable na talent. Diba? Binigyan tayo ng talento ni God. Lahat tayo may talent o may ability, may kakayanan. Pero kamusta yung talent o yung gifts natin? Gusto mong malugod sa'yo si God? Gusto mong malugod sa'yo yung Diyos? Pagyamanin mo kung ano yung kakayanan mo, kung ano yung talent mo. Pagyamanin mo. Huwag mo itago. Huwag mo saluhin. Huwag mo ibaon. Dapat lumago yan. Dapat lumago yan. Ano na po ba yung ministry natin ngayon? O saan tayo ginagamit ni God ngayon ang ministry? Nag-grow ba yan? Sila po. Ang pagiging Kristiyano po talaga hindi madali. Sacrifice po talaga. Sabi nga sa Bible, diba? Pasanin mo yung cross ko, kalimutan mo yung sarili mo. Yun po nakipag-isa ka kay God eh. Nakipag-isa ka kay God talaga. At sana ipakikipag-isa natin yun, hindi lang sa bibig. Hindi lang dahil komportable tayo. Napakadali mag-serve pag komportable ka eh. Pag blessed ka eh, napakadali mag-serve. Problema eh. Diba? Makaluan sa buhay, hindi sumasala sa oras, may pamasahe, dali mag-serve. Pero paano kung wala na? Paano kung bumaliktad yung mundo mo? Handa ka pa ba mag-serve kay God? Handa ka pa ba sumunod kay God? Ang talent po natin, gamitin po natin. Gusto mong magalak sa'yo si God? Gamitin mo yung talent mo. Well and good, faithful servant. Po-promote kita. Pagkakatiwalaan kita sa mas malaking bagay. Sometimes takot tayo mag-ministry o mag-join ng ministry kasi ayaw natin ng responsibilidad. Yun lang yun di ba? Pag ayaw mo mag-ministry, ayaw mo mag-join. Nananakong tayo, may responsibilidad pa ba yan? Parang pabigat sa atin yung ministry.
Ganun yung dating sa atin nun. Ayaw mo kasi additional responsibility, hindi ko kaya, busy na ako sa buhay ko. May iba naman dyan, bahala na sila dyan, hindi ko kaya yan. Huwag ka magturo. Huwag ka magturo. Kung gusto mo mag-anak sa'yo si God, pagyamanin mo yung ministry mo. Well and good faithful servant. Doon, sa pagsiserve mo kay God, makukuha mo yung attention niya. Pupurihin ka ni God. Kung dati dito, tayo nagpupuri kay God, pero pag nag-serve ka kay God, very good, faithful servant ka. Ikaw yung pupurihin ni God. Ayaw mo ba naman? Ikaw yung pinupuri ni God. Ikaw yung na-acknowledge ni God. So, huwag po tayong hanggang kaya natin mag-serve, bigyan natin kay Lord. Bigyan natin kay Lord. Baka mamaya pag matanda na tayo, manghihinayang na tayo. Hindi ko na, dati gusto kong matuto ng guitar, tinamad ako, wala akong time. Frustrated musician pala ako, naging frustrated musician ako. Gusto kong mag-serve kay God. Dahil tinatamad ako, wala akong time, hindi ako nakagawa ng time, hindi ko nabigay kay Lord. Diba, may mga frustration tayo. So hanggang kaya pa, gawin na natin. Baka pagdating ng huli, wala na. Sisikan na lang. Siguro kung tinuloy ko yung pagigitata ko, baka ngayon magaling na ako. Nagtutok na rin ako sa pantito. Huwag natin ikip yung talent natin. Buhayin natin kung ano yung gusto natin pagsaserve kay Lord. Sa pagsaserve kay Lord, wala naman edad eh. Wala naman edad. May age limit ba? Sa pagsaserve kay Lord? Wala. Kung gusto mo tumugtog, sige, tumugtog ka. Kung gusto mo kumanta, sige. Kung yan yung gift mo, yan yung talent mo, gamitin mo para kay Lord. So, yun po. Next po. Yan, physical, emotional, spiritual well-being. Physical, syempre, di ba? Pag nanahan sa yung Holy Spirit, gusto niya, nagwo-work ka, may ministry ka. So kung may sakit ka, paano ka mag-ministry? Kung may sakit ka, paano ka mag-church? Kung may sakit ka, baka hindi ka makapagbasa ng Bible dahil natutulog ka na lang, masama ang pakiramdam mo, di ba? Mental. Pag-iisip natin. Kung ano man iniisip natin, naaayon ba sa kalooban ni God dyan? Kung ano man iniisip natin, hindi na ba tayo nanlalamang sa kapwa? Diba? Yung talino ba natin, ginagamit natin sa magandang pamamaraan o sa panggugulang? Bilang Kristyano, bilang nananahan sa yung Holy Spirit, kung yung talino mo, dati ginagamit mo sa panggugulang sa kapwa mo, ngayon dapat hindi na. Noon, kung nandoloko ka, dapat ngayon hindi na. Gamitin mo ng tama. Yung emotion mo, may matampuin pa ba dito bilang Kristyano? Hindi ako kinamayan ni sister, nakakainis din ako sa church na. Hindi ako ang initian ni Clash, ayoko na dyan. Kinamayan ko si Clash, iniwas yung kamay, ayoko na, hindi na babalik yan. Hindi po ganun. Dapat yung emosyon natin, matigas. Kaya nga, babalik na naman sabi ako. Kaya nga sa cell group namin, sabi ko, huwag niyo pansinin. Tuloy, kung ano yung purpose mo. Hindi ka nag-serve sa cell group dahil sa bilang, tandaan mo yan. Nag-serve ka sa cell group para sa church, para kay God. Hindi para sa kanila. Kaya huwag ka pa-apekto sa kanila. Kung papa-apekto ka sa kanila, check mo yung sarili mo. Ba't ba ako nagsiserve group para sa kanila ba o para kay God? Isipin mo, di ba? Kung wala sila, anong gagawin natin? Tutukan mo lang para umating. Hindi, sila? May kanya-kanyang yan eh. May kanya-kanyang kadahilanan yan eh. Sigad lang nakakala. Pero ikaw, able ka, kayang umating. Umating ka. At dapat, maging kalakasan ka ng bawat isa. So yun, lahat ng physical, mental, emotional, dapat kasama natin yung Holy Spirit.
yung gabay ng Holy Spirit. Yung kinakain natin, baka kahit bawal na, sige lang, laklak ka ng laklak. Yung emosyon natin, di ba? Madali ka ba mainis, ma-high blood? Dapat hindi ganon. Maging kampante na tayo. Dahil kasama natin yung Holy Spirit. Emosyon mo, dali uminit ulo mo, madamdamin ka, matampuhin ka. Dapat hindi na gano'n. Dapat matigas yung sikmura natin. Sabi nga, dapat bilang Kristiyan matigas yung sikmura mo. Hindi ka may pusong mamon. Dapat pusong bato ka. Kahit anong gawin sa'yo, susunod ako kay Lord kahit anong sabihin nyo. Yung puso ko nakadedicate na kay Lord. So, yun o. Next po. God is spirit and His worshiper must worship in the spirit and in truth. Paano tayo mag-worship? Mag-praise and worship kanina. Paano tayo mag-worship? Diba? Kamusta? Pati pagpalakpak yata, tinatamad tayo eh. Diba? Dapat alive po tayo. Diba ba ako? Kita niyo ako. Gaganyan ako sa akin. Tapos ikaw yung nanonood sa akin. Masaya. Anong reaction mo? Lingon-lingon, di ba? Pag nag-worship ka kay Lord, bigay mo. Gawin mo kung ano yung nararapat para mapasaya siya. Pag kumakanta ka kay Lord, bigay mo. Hindi ka observant. Hindi yung lingon ka ng lingon, di ba? Ano ba hinahanap mo? May hinahanap ka ba? Diba? Worship tayo kay Lord. Sabay natin siya, bigyan natin kung ano yung nararapat para sa Kanya. Sa ibang bansa nga, di ba, bawal yung ganito. Pero dito na malaya tayo, ayaw naman natin gawin. Sila doon, pag nahuli, patay sila eh. Pero tayo malaya dito, kahit patay ka, ayaw sumunod. Di ba? Doon, papatayin sila pag nahuli silang sumusunod sa Diyos. Pero dito, kahit patayin ka na yan, ayaw mo pa rin sumunod. Tingnan. Ba't ganon? Ba't ganon? Worship po tayo kay God. Huwag mong tignan yung katabi mo. Huwag mong tignan kung sining nasa harap mo, nasa likod mo. Kung gusto mo makakonect kay God, pumikit ka na lang habang kumakanta. Kung nag-i-distract ka sa katabi mo, huwag mo na tignan. Huwag mo na tignan. Pumikit ka na lang habang nag-worship ka. Kasi maraming distraction. Maraming distraction. Kung ayaw mo magpa-distract, pikit ka na lang habang umaawit pa kayo. So, po. And you are also very good in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you are marked in Him with a seal, a promised Holy Spirit. You are sealed by the Holy Spirit. Nung isang araw, may dumating na parcel sa amin. Siyempre, nakaseal siya, di ba? Parcel siya. Pero sabi ko, hindi kasi sa akin yun. Ako lang yung magre-receive. Sabi ko sa delivery, pwede ko bang buksan? Kasi medyo mahal siya eh. Medyo mahal siya. So, bago ako magbayad, bago ko ibigay yung bayad, pwede ba ako makasiguro na tama yan? Kasi medyo mahal siya. So, ang ginawa ng parcel, ng delivery, tumawag, pumayag. Yung binuksan namin, pati yung nagdi-deliver, nagulat. Kasi yung laman, iba. Scammer pala. Scammer pala. So, buti na lang, pumayag yung sabi sa akin ng rider, ganyan po talaga eh, huwag kayong order sa, sa FB o yan, banggitin ko. Okay, bago sa order sa FB kasi karamihan yan scammer. So, ganun, no? Tayo, sealed na tayo ng Holy Spirit. Kamusta yung puso mo? Kamusta yung puso mo? Sealed ka ng Holy Spirit. Kamusta yung puso mo? Kamusta yung pagsunod mo kay God?
Ano yung laman ng puso mo? Seal kang Holy Spirit, pero baka yung laman ng puso mo, iba. Kagaya ng parcel na na-receive namin. Check mo yung puso mo. Check mo yung puso mo. Ba't ka nag-church? Ano yung reason mo? Ano yung purpose mo? Nag-glorify mo ba si God? Yung gifts mo, nagagamit mo ba para kay God? Pagbigay glory ka pa kay God? Nasa church tayo. Physically. Diba? Kahit sa high school, di ba? Physical present, mentally absent, sabi nga nila. Sa church tayo, kamusta? Physically present, mentally present, spiritually present. Dapat ano, di ba? Focus tayo. Mahirap talaga, maraming distraction, sinasabi ko. Pero yun nga eh, yung focus mo talaga yung lalaban para ma-absorb mo yung kailangan mo ma-absorb. Next po. Yan. A noticeable diversion of ba't ganyan? Of the Satan. Parang mali yung cellphone. Parang mali yung pagkakatay. Yun. Cellphone. Meron sa panahon ngayon, siguro yung mga bata, kahit bata nga minsan may sarili ng cellphone eh. Diba? Cellphone, hindi natin alam. Ang lakas kumain ng oras. Pagising pa lang yata, di pa nagmumungog. Di pa naghihilamos. Cellphone na. Bago matulog, nakakatulugan pa nga eh. Diba? Bumabagsak pa nga sa mukha eh. Diba? Cellphone. Ang lakas kumain ng oras niya. Sometimes kahit nasa church tayo, hindi mapigil eh. No? Parang nag-vibrate eh. Naka-silent pero nag-vibrate. Parang gusto pa rin ano eh. Lakas kumain ng oras niya. Lakas kumain ng oras. Hindi natin alam. Imbis na nag-pray na tayo, imbis na nagbabasa na tayo ng Bible, imbis na nasa prayer chain na tayo, imbis na nasa cell group na tayo, naubos na yung oras. Nalibang tayo kaka-cellphone. Ako din, ganyan eh. Based ko kasi sa experience ko eh. Diba? Hindi mo na mamalayan. Kakaganyan mo. Yung oras, lumipas na. Guilty ako dyan. Kaya yun lagi ko sinasampot eh, para sa sarili ko yan. Pero sana huwag kayong gano'n. Diba? Cellphone. Business. Diba? Masyado tayong busy. Sa work. Sa family. Sa pera. Masyado tayong busy. Masyado tayong busy. Sometimes, maging sa family natin, wala na tayong oras. Busy tayo ma-achieve yung ganito. Busy tayo makuha yung ganito. Pero dapat, may limitation ang lahat. Balance. Balance lang po sa buhay. Tiredness. Lalo na sa mga nagwo-work. Baka pag-uwi, diretso higa na, tulog na. Hindi na nakapag-pray, hindi na nakapagpasalamat kay God. God, salamat po sa maghapon protection, blessing, guidance, provision. Pagod na. Pagdating ng linggo, church, late na. Kaya pala late, pagod. Diba? Yung huli, neglecting prayer. Yung mga nasa prayer chain po, kamusta po yung schedule natin? Kamusta po? Paalala lang po yung sa prayer chain. Prayer warrior po tayo. Warrior. Warrior po Warrior.
Ibig sabihin, kayo po yung nakikibaka talaga para sa church natin, para sa prayer ng bawat isa. Prayer warrior po tayo. Hindi po tayo prayer warrior. Warrior po tayo. At yung warrior, handang magsakripisyo yan. Handang magsakripisyo yan para sa goal nila. So, mga prayer warrior po, paalala po sa akin yan. Isa din ako doon. Ayun, paalala sa akin yan. Sometimes, nagpe-pay din ako. Naan yung oras ko. Nakukonsume ng mga bagay na gaya ng cellphone, ibang bagay. Paalala po sa akin yan. Yung prayer, wag po natin kalimutan. It's the only way to communicate God. At sabi nga, a prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. Kamusta yung power mo? Baka mamaya, kaya yung buhay natin magulo, hindi maganda, madilim, sabi mo, kamusta yung prayer? Kamusta yung prayer na? So yun, maganda, pangit, madilim, magulo, yung buhay natin. Pray lang, pray lang. Lilipas din yan. Mabigat, lilipas din yan. Nandiyan si God para tulungan tayo. So next po. Sabi nga dito, I am now trying to win the approval of human beings or of God. Who am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. So, yan po yung sinasabi ko kanina. Ba't ka ba nandito? Para kay kumare? Para kay nanay? Para kay tatay? Dapat malaman po natin. Ba't ka nandito? Sabi nga sa Bible, dapat piniplis natin si God kasi man. Andito po tayo para i-please si God. Reminder lang po, nasa church po tayo para i-please po natin si God. Hindi kung yung sino. Hindi po yung kung sino. Ang primary reason po natin, please po si God. Kung napiplease natin yung kapatiran natin, good. Magiging blessing ka. Pero ang reason po talaga natin, dapat si God po. Mas mabigat si God. Kung ano man yung reason mo, dapat si God yung mabigat yan. Next po. Ayan. Jesus promises the Holy Spirit, if you love me, keep my commandments. Kung mahal natin si God, tinanggap na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin, gawin natin kung ano yung gusto niya. Sundin mo kung ano yung gusto niya. Hindi ka naman ipapahamak ni God. Hindi tayo ipapahamak. Diba? Pag nag-uutos ka, di ba? Sa anak mo o sa katipan mo, di ba? Pag nag-uutos ka, matutuwa ka pag di ka sinunod. Ganoon din si God. Kung ano yung pinapagawa sa atin ni God, gawin natin. Natatakot ka, nahihirapan ka, may mga kapatiran tayo para tulungan. Mabigat pa yung dala-dala mo. Andyan si God. Bigyan natin kay God. Si God lang na may makakatulong sa atin. Kung kailangan nyo ng prayer request, andito yung church, andito yung mga leaders, andito yung pastora natin. Na Pastor Sinya, Pastor Danny, gagabayan po tayo. So, yun po. Next po. Ayun. Salamat po. Glory to God and bless us all. Yung Holy Spirit po natin, tandaan po natin, alagaan po natin. Nanghihina din po yan. Dapat patakasin po natin. Salamat po. Update po tayo.
Father God, once again, salamat po Lord sa inyong salita. We pray Lord na maging eye-opener po sa amin ito, yung salita. Kung ano man po Lord yung dapat namin baguhin Lord, tulungan niyo po kami. Mahirap po Lord kung bago kung sa sarili lang namin, pero Lord sa tulong ng dala ng Espiritu Lord, pamagkapa po namin. Salamat po Lord, in His name we pray. Amen. Parang wake up call para sa ating lahat yung message na narinig natin. Pagising para sa ating lahat. Tulad po ng sinasabi sa 2 Timothy 3:1, in the last days, there will be perilous times ahead. Sabi ko, eto na, nasa last days na kasi tayo sa panahon ngayon. Marami pong umaangkin ng oras natin. Maraming umaagaw ng time na gusto natin ibigay sa Panginoon. Pero, sabi nga, what is your priority? Diba? Sabi nga po nung isang pastor, meron kang gawain sa church, pero hindi ka nag-a-attend kasi hindi mo yan priority. May priority kang iba. Meron tayong gawain sa ating cell group or sa ibang gawain natin, hindi tayo nag-a-attend kasi it's not your priority nga. Hindi yan ang pangunahin sa'yo. May iba kang dapat mong gawin, pero hindi mo gustong gawin dahil hindi yan ang priority mo. Ang ginagawa mo, kung ano yung priority mo, pero hindi sikat. Pero nasa ating pong mga pananaw, ang lahat ng narinig natin ngayon na panggising para sa atin. Sino po ba ang ginigising? O yung natutulog. Yung nahihimbing sa pagtulog, panggising po yun sa atin, para sa ating lahat. Dahil yung mga sinasabing, yung po yan worldly po yung ganun yung nakatatak sa perilous time. Worldly na po ang namumuna ngayon, yung world. Yung mundo, maraming pinapakita sa ating mga pagbabago na maraming mga tao ang naiinganyo sa pagbabago na ito. Kasi matagal ka ng Christian, nagsawa ka na, ibahin mo naman ang taktika mo. Meron pong ganun na binibigay na pananampalataya ang mga kaaway. So maging aware po tayo sa panahon ngayon. Sabi nga sa Bible, perilous time, mga kahirapan na nakikita mo. People will be lovers of themselves. Mahal ng tao ang kanyang sarili. Kaya, ang susundin niya, yung sarili niya. Dahil yun ang mahal niya Yun ang priority niya sa buhay niya. Kaya yun ang susundin niya. Sabi, maraming binanggit po. Kung babasahin niyo ang 2 Timothy chapter 3, naka-identify po doon kung ano yung mga paghihirap na darating sa mundo. Tao po ang kinakausap. Sa Bible, ang kinakausap, mga believer, mga mananampalataya. Pero, may pangako naman ng Panginoon. Although you are still in this world, you are no longer a part of this world. Sinabi po ng Panginoon yun. Kahit na nandito ka pa sa mundo, hindi ka nakasama ng mundo. Bakit? Kasi sa Kanya ka na. Sa Panginoon ka na. Kaya, ang pangunahin dapat natin gawin, know your priority. Kung ang Diyos ang priority mo, siyang uunahin mo. Dahil may kanya-kanyang bagay, meron tayong dapat na gawin. May kanya-kanyang bagay na nagdidikta ang mundo. Ang mundo po ngayon ang nagdidikta sa kapanahon ng ito because of the last days. Huwag po tayong magmahumaling. Sabi nga, huwag tayong mamumaling sa takbo ng mundo sa kapanahon ng ito. Dahil hindi po yan para sa atin. Sabi nga, you have been set apart to be holy. Binukod ka na ng Panginoon. Iwinalay ka na sa mundo. Pero, ikaw pa rin ang makakapili kung mundo ang gusto mo. Hindi namimilit ang Diyos. Pasensya po kayo, ito po yung boses ko ngayon.
since last week. Pero ang Diyos ay mabuti. Nakakatayo ako sa inyong harapan. Kailangan po, sa panahon ngayon, alamin natin kung ano ang prioridad sa buhay natin. Dahil, sabi nga natin, sandali lang tayo dito sa mundo. Matatapos ang lahat. Pero, kung a-analyze mo yung buhay mo from the very start at hanggang ngayon, isuma total mo yung nagawa mo sa mundo. May nagawa ka ba? Sabi nga po sa isang church, every believer is a leader. No. Every believer must minister. Tayo mag-minister sa iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ito po ang tatak ng isang Kristiyano. You are a believer, you have to minister to other. Kaya sinasabi, by your fruits, meron tayong bunga. Doon ang pagkakakilanlan sa bawat isa. Kaya ngayon pa lang po, isipin natin, ano na ang nagawa ko sa Panginoon? Nagsawa na ba ako sa paglilingkod? Kailangan tumakbo akong pabalik. Kailangan magbalik ako. Pag nagbigay ng ministry ang Diyos sa'yo, consider it is finished. Hindi ka mong gagawa nito. 100% sikat ang gagawa. Pinagagawa ka lang para makita ng tao na naroon ka. Pero God is a spirit and in truth. Ang Diyos ang gagawa sa iyo. Kaya po, meron tayong tinatawag ng mga workers, mga leaders, para maging magandang ehemplo. Gawin po natin ang gusto ng Panginoon na magampanan natin sa buhay nito. Sabi ko nga lagi, time is running out in our life. Hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Pero, ano ang legacy na iiwanan mo? It's yours for the answer. Salamat po. Glory to God. Sino po ba yung bagong na ngayon lang na nakapunta dito? At iayayahan po namin dito sa harapan. Pag-pray po namin kayo. Sandali po natin ito ng ating mga kamay. Ating po.
Napagpala po ba ang lahat? Ayan. So wake up call po, no, para sa ating lahat po yung ating po napakinggan. So, since napagpala po tayo, ating po ihanda yung ating mga ikapu at ating love of pwedeng. So, ating ipanalangin. Aming Diyos, hindi po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa opportunity, Panginoon, na makapagbigay, Panginoon, O God. Yung kabahagi, O God, sa maliit na aspeto, Panginoon, na pagbibigay, Panginoon. Lord, dalangin po namin naman na magamit po ang ikapu, ang aming love offering, O God, sa kailangan po ng iyong iglesia, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa pribileyo, Panginoon, na pinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon, O God. Lord, salamat po sa aming magagampanan po namin ikaw, Panginoon, ang buong puso upang po sa aming puso, O God. Lord, dalangin ko, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin, Lord, O God. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Habang inihanda po natin yung ating kapu, tawagin ko po si Brother dito para sa kanyang discussion. I see the stars, I hear the rolling thunder, I walk around the universe display. Then sings my soul, my Savior. My soul, my Savior, how great thou art, how great thou art, and when that God is Son of Spirit.
So, dapat po tayo sa announcement. Okay, announcement po natin. Every Tuesday po, nagkakaroon po dito sa ating church, headed by Pastor Edward ng mentoring po. So, i-invite po namin yung mga malapit lang po sa area po. So, pwede po kayong dumato, no? Yun. Second, ulitin ko po, mentoring po under Bishop Edward every Tuesday. So, second po is continuous prayer po sa outreach program na ginaganap sa Barangay Masambong Police Station po. Sa pangunguna po ng ating pastora sa inyo po. Kasama niya po yung kanya ang Wednesday group. So, and then, every Friday naman po, meron po tayong prayer and fasting. At the second Saturday rather of the month is yung ating breaking of prayer and fasting. So ulitin ko po, every Friday meron po tayong prayer fasting. So every second Saturday of the month, dun po yung breaking of prayer and fasting. Online naman po siya 11 p.m. to 12 p.m. And then, number 3 po is meeting with Pastora Sinya, with Brother Richard and elders, leader by Pastor Danny, ministerial and administrative elders. So, kinakilala nyo po may name drop po dito si Brother Lito, Brother Peter, Brother Daniel, Sister Jen, Sister Del, Sister Ruby, and Sister Santa. So, on May 24, ito po yung ating outing and baptism. So, coordinate po tayo sa ating mga cell leader and area manager. Sino po sa atin yung mga hindi pa na-baptize? Taas po ba? Lahat po kayo na-baptize na? So, outing na lang po tayo. So, expect po namin kayo on Saturday. Last Saturday of the month po ito, May 24. No? Kita-kits tayo ng araw na yan. Saturday. 24. Area manager, coordinate with your cell leader and area manager. Para doon po ma-list down po natin yung mga kasama. Okay na po? May any ano po? So yun po sa May 24, Saturday po. May 24, outing po natin Saturday. Klaro na po. So, tawagan din na po yung ating sorry. Today is Mother's Day. Pagbukas ko po lang ng cellphone ko, ang daming greeting about nanay, no? So, ini-invite po namin sa harapan yung mga nanay, mama, mudra, ano ba ba tawag sa ito? Mami, mamita, Mamu. mamu. Yan. Dito po tayo sa harapan, invite po natin ito. Pakialalayan yung ating mga nanay. Yung mga kapunta po, pwede po. Para po may pagkasyo po. You give that. Mami, Lola, yan. Sige po, dito po sa harapan. Yung gitnang portion po, pwede po pabakante lang po siya na. Yan. I bet you could have used me just a little time ago. Bigyan mo na kaya tingnan. Mami, yan. You let me be your little shadow, following wherever you would go. Mama Jen. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough. I want you to know we got you, my mother. He knew I need, but he picked up from the earth. He could already see
And you never ever try. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. Wow! No amount of miles could separate us. No place where I don't feel your love. You say I'm the kid that heaven gave you. But mama, I'm a lucky one. 'Cause when God made you, He knew He picked you from the others. He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. Magkaiba, wow! If I were a mother, I wanna be like you. If He picks me from the others, I'm gonna try to fill your shoes. 'Cause mama, you're my hero. It's everything I want. When God made you my mother, He was being good to me. Yeah, He was being good to me. Ayan. Sana po yung mga naibigan. Slides. Okay, so si brother dito para kayo po ay napanalan. Bigyan muna. Bigyan na lang. Kasi yung lang po muna yung mga meeting topic po na isa. Ate Ana, doon picture pa sa gitna daw mo. Wala bang mag-picture? Picturean mo siya. Thank you. Sige po, mag-press po. Akyat po yung iba. Sige po, kayong kahanan dyan para kita lahat. Pagkilit po, assign mo yung mga nito yung marami po si Pastor. Ito para mag-catch. Nag-private po chat. Mga kaya na kami. Hindi kayo kita dyan. Ay, nakatabihan lang. Kailangan ko Man! Hindi kaya, video na lang daw. Hindi kaya sa picture, FB lang. 0.5. 0.5. Ano? Taas daw yung mga bag, yung mga gift. Thanks. Thank you. 1, 2, 3, 4. 1, 2? Okay. Tayo mo na. Kaya tayo po ay sandali manalangin para sa lahat ng Father. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na as we celebrate Mother's Day. Naalala namin ang mga ina na nagsakripisyo, hindi lamang basta-basta sakripisyo. Iba sa kanila ay dumanas na mga sufferings and hardships, pero patuloy Panginoon. Tinaguyin nila kanilang mga pamilya, kanilang mga anak, at kanilang mga asawa. Kaya mo, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy na
Magkumapay sa amin, upang sa aming buhay mag-asawa, sa buhay ina, sa buhay na pamilya, Panginoon. Laging ikaw ang mauna, Panginoon. Yes, Lord, bless them. Kaya mo, Panginoon, na kanilang mga health, Panginoon, ay patuloy na lumalakas. Lord, bigyan mo sila ng kalakasan. Sustain them, O God, sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa para sa kanilang mga anak at sa kanilang mga kasama. Maraming salamat po, Ama, para sa lahat ng iyong ginagawa para sa amin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Ilalahati sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po sa inyong mga kulira na. Oo nga, session, tawagin mo na. Five seconds ago lang yun. Ayan po. Sige po, habang Sige po. Invite ko natin po kayo tumayo para sa ating recession and summit. Araw-araw po tayo masaya. Amen! Siyempre po, dahil tayo po ay ano? Parang ang hina po, parang hindi po. Bless po tayo lahat. Amen! Dapat po. Amen. Hindi po tayo kumawin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mensaheng tinanggap namin at sa mensaherong tinapit po. Dalangin po namin, Panginoon, pagkalooban mo siya ng pagkakataon na magamit ang kanyang mga talento para sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na tinanggap ng bawat isa. Panginoon, bukas po ang eleksyon. Dinadalangin po namin, Panginoon. We pray for an honest and orderly election. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa iyo kami umaasa, Panginoon, para sa resulta ng eleksyon ito. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, maging sa mga nasa Facebook Live, kung anong pagpapala ang inanda mo sa amin para sa araw na ito. Ganong pagpapala rin ang makarating sa kanila. Maraming salamat po sa kapayapaan, sa kaginawahan ng buhay, sa kalakasan na meron kami. Pinagpapasalamat namin ang lahat ng ito, Panginoon, na nanggaling sa iyo.
na magamit mo ang mga talentong ipinagkatiwala mo sa amin. Madiskubre namin, Panginoon, ang ninanais mo sa aming buhay. Muli, Panginoon, hayaan mong ibalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kalwalatian, karangalan at pagsamba. Ito po ang aming samot panalangin sa pinakamakapangyariang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo lahat ay magsabi ng Amen! God bless you! Further announcement po, para may particular tayo doon sa place, is in Pulilan, yung ating water baptism and outing. Pulilan, Bulacan po yun. So, from Balintawak, exit, going to Pulilan, it's around 48 minutes lang siya. So, ganun po lang, kalapit siya, yung area, at bungad lang po siya, hindi po siya yung loob na loob. And then, Miracle Garden Resort po yun. So, meron tayong reservation na doon. So, hopefully, lahat po makasama. 50. Lahat, meron po bang sasama? Yun ang tanong. Amen, di ba? Yun ang tanong. Lahat po ba sasama? Yes. Para maging happy ang bawat isa sa atin. Yung ating cooperation sa activity ng church, samahan po natin. Magkaisa po tayo sa outing po ito. Although, hindi po siya ganun kalaki, pero kaya-kaya po ang dami ng tao na i-occupy po dun sa place. So, let's cooperate dun sa activity ng church po natin. You can ask assistance from all the leaders, area managers, yun po, cell leaders po, makipag-coordinate po kayo. So right now, kung i-compute po natin right now, 280 po siya. Yung place po yun, 280 po. So kung mag-add tayo ng transportation, meron naman po dito may mga sasakyan. So yung may mga sasakyan, makakalesen na po ng mga ano. Pero meron na po kami kinakausap na masasakyan kung available sila ng araw na yun. So, ipag-pray po natin na maging matagumpay po yung ating water baptism and yung church outing po natin. God bless us all. Lahat ng mga kids, greetings packet po sandali. We have 10 minutes po para mag-gather. Yung mga kids and kids. Salamat